Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay mag-umpisa na at komentuhan po natin muli. Ito pong hindi pagpayag o pagpalag ni Tito Soto sa hinihiling po ni Senator Marcoleta na talagang dapat imbestigahan ang ating po mga soldiers o itong mga ex-marine sa House o sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga lang po mga kababayan, hindi natin alam kung may pinagtatakpan o merong pinagtataguan itong si Tito Soto. Sa kabila ng pumayag na si Lacson, kahit may kahilingan siya, ay bigla pong kambyo si Soto. Pakinggan po natin at ibalik tanaw po natin muli yung naganap pong hearing dyan po sa Senado. Umpisahan na po natin. Ibalik tanaw natin. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba nun ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung aharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po'y nananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang pong gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po mga kasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya. Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala nang daw gulo, di pa nalaking gulo. Binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras,
Tuloy-tuloy po ba para sa ganon? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan? Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But, correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them, and therefore. I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would just also want to weigh in. The Minority Leader, Senator Alan Cayetano, is Mr. recognized. President, good afternoon. Sir President, obviously po, iba ang point of view ng dalawa nating kasamahan. Pareho nating ginagalang. Let me appreciate the passion of both of them to get to the bottom of the biggest scandal, at least monetarily, the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Lacson. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Marcoleta. Pareho po silang nagsusumikap na malaman ng totoo, pero napaka-politically charged ng ating pong environment ngayon. First, Mr. President, I'd like to mention, during the budget hearing, I asked Secretary Vince Dizon a very simple question. Ba't hindi nalang utusan lahat ng DE, samahan ng COA, samahan ng barangay captain, sa listahan na hawak ng DPWH ng 2023 or 2022 pa hanggang 2025 project, kunan lang ng picture. Para kung may picture at hindi pa bayad, hindi ghost yon. Kung may picture, walang project at bayad na, ghost yon. Kung may problema, substandard o kung ano man, kita na natin sa picture. Kasi si Senator Lacson na mismo ang nagsabi din sa atin na as time goes by, umiiba yung numbers ng actual na
ghost at hindi, no? Number two, Mr. President, I think many of us, and I'd like to appreciate Senator Win Gatchalian here, cautioned that when there are investigations sa graft and corruption, minsan mas malaki pa ang tama kapag ka natigil yung mga projects. I brought this up sa DPWH na pag kinancel nyo lahat ng project, baka walang kumuha niyan. But since yung top 10, nandun, instead of bantayan, insist, wag bayaran, kinancel lahat, so nakatiwangwang most if not all. But number three, I approached Senator Win right before I asked the majority leader to speak. Nabasa ko po sa online, sa major dailies na wala pang nabibid sa 2026 budget ang DPWH. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. It's not a matter of Yan po mga tambay, nakita nyo po ang usapin po pagdating po sa graft and corruption. Ganyan po katindi at talagang kailangan po may pagtakpan yata. At ito po, hindi kaya ito ang pinagtatakpan na talagang tahasan sinasabi po ng mga Marines na mismo po ang Senate President ay nadeliveran ng limpak-limpak na salapi na nasa loob ng maleta. Pakinggan po natin ang ating mga Marines. Ano ang masasabi ninyo? Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si Boss noon, ma'am, yung pagdala na. Tsaka buong team ng team ni Boss. Boss, nakita pumunta kami doon sa... Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, ma'am. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran po. Sa Baclaran. Yan po mga tambay. Nahandun siya mismo, yung mga excuse me po, yung mga bodyguard niya, mga tao niya ang kumuha. Nahandun din siya. Kaya nga sinasabi po na NBI, bakit daw walang kuha ng litrato na mismo ang nagre-receive, yung politiko? Hindi po ba nonsense yun? Hindi po ba kabobohan yun? May mga tauhan ka, bakit ikaw ang magre-receive? Iuutos mo lang yun. Napakabigat nun. Hindi po ba? Talagang, kaya po yung sinasabi ni Tito Soto, nakita nyo po, ibang klase. Napakasimple. Napakarami po nila iniimbestigahan doon. Napakatagal na po nilang nag-iimbestiga ron. Meron po sila iniimbestigahan doon, nakakulong. Sa Senado, pinapupunta nila sa Senado, mga nakakulong na, convicted na. Hindi po ba? Samantalang itong soldiers, mga ex-marine, wala pong kaso to. Walang conviction. Ang dala-dala lang po nito, katotohanan. Katotohanan, sila po'y nagamit ng mga politiko. Nagamit po sila ng mga korap na politiko. At yan po ang kanilang pinatotohanan, na mga korap na mga politiko ay kailangan ng managot sa bayan. Hindi po ba? Pero, napakahirap pong kumuha ng katotohanan. Kung lalo na po, yung mga mag-iimbestiga sa korupsyon ay sangkot dito. Hindi kaya, Tito Soto? Kaya tigas ng tanggi mo na kesyo nagdadahilan ka na may file na cases o meron na sinampang kaso na cyber libel ang mga congressman at mga gabinete ng administrasyon dito po sa mga ex-marine? Ganun po. Hindi kaya dapat lang hindi matuloy ang investigasyon. Baka matumbok. Baka matumbok kayong lahat. Dahil marami rin senador na dapat tumbukin. At alam ng mga Marines na nakadeliver o nakadeliveran nila ang mga ito. Hindi lang mga congressman. At isa na po yung sinasabi po ng mga Marines, 5 maleta ang na-deliver dito sa Senate President. Ang tanong, ilang beses kaya na-deliveran? Hindi po ba?
Kaya wala po tayong makukuha na matibay at matino na investigasyon pagka ganito po na systematic at sindikato ang gobyerno. Dahil halos lahat pala sila ay involved sa korupsyon. Makakapal po ang mga pagbumuka. Sila pa nag-iimbestiga, sila rin ang iimbestigahan. Only in the Philippines. Grabe. Ngayon, nakita po natin kung saan na po iniipit ngayon ang mga soldiers, ang mga ex-marine. Saan na po sila ngayon pinipitpit? Nasa NBI na po, mga kaubayan. Doon naman po nila gagawan ng paraan di umano para po masira ang kredibilidad yata ng mga soldiers. Kaya mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at ipaglaban nyo po, Senator Marcoleta. Huwag nyo pong tigilan ang mga sangkot at mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Ipagtanggol nyo po ang pera ng taong bayan. Panagutin po ang dapat panagutin. Ang mga sugapa sa pera ng bayan. Maraming salamat po at huwag po kayong tumigil, Senator Marcoleta. At ang suporta ng taong bayan ay nasa inyo at wala po sa mga magnanakaw. Ang susuporta lang po sa kanila ay mga kapwa nila magnanakaw at yung mga kapwa nila nakikinabang sa pera ng taong bayan. Kaya po kami po ay sumasaludo po sa inyo pong tapang na banggain at ipamukha rito sa mga tao na ito na binigyan ng posisyon para maglingkod sa bayan. Sa bagay, hindi mo rin masisisi dahil hindi naman po taong bayan na nagluklok yata sa kanila. Ang nagluklok yata sa kanila yung mismo na nag-utos na dalan sila ng maleta. Hindi kaya. Dahil nga po, hindi rin makapaniwala ang taong bayan na yan po mga tao na yan ay naging senador. Hindi po ba Chairman George Garcia? Nagtatanong lang po. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy pa nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At siyempre po mga kabayan, yung mga nagko-comment, like and share, thank you rin po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Sama na rin po natin ang ating mga ex-marine na maingatan po sa kapahamakan, mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At muli po, God bless po sa inyo lahat at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!